Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po dit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Southern Leyte. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jing. Tubong Leyte talaga kami. At ang buo naming pamilya. At ang lugar namin ay malapit lamang sa dagat. Halos katabi lang namin ang dalampasigan. Kaya kung mahilig ka sa dagat, tiyak ikatutuwa mo ang aming lugar. Ngunit ang dalampasigan sa aming banda ay hindi kagaya ng mga sikat na mga beach resort. Yung may mga puting buhangin, hindi ganoon sa amin. Yung dalampasigan sa amin, yung ibang parte ay may mga bakawan. Malapit din kasi kami sa ilog na kung saan nagtatagpo yung tubig alat at tubig tabang. Kung kaya't mayaman sa lamang dagat ang parting iyon ng aming lugar. Ngunit hindi lamang sa yamang dagat marami ang lugar namin. Hitik din ang lugar namin sa kwentong kababalaghan. Yung patungkol sa mga engkanto, sa mga lamang lupa, itiyak, marami kang maririnig sa amin. Lalo na tungkol sa mga aswang. Simula bata pa lamang ako, yan na yung kwentong palagi kong naririnig. Lalo na pag magtatakip silim na. Kakaibang takot ang dulot niyan sa amin yung mga musmus pa kami. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay unti-unti ka na lang ding masasanay sa mga kwentong ganyan. Yung mga tungkol sa engkanto at mga ibang elemento, yung iba dyan ay naranasan ko na rin. Ngunit patungkol sa aswang ay ni minsan ay wala pa akong nakikita o naririnig man lamang. Bagamat naroroon pa din ang aking paniniwala, ngunit naiisip ko din na baka panakot lang talaga yun sa amin. Lalo nung mga bata pa kami. Ginagawa lang yung panakot. Nung ako'y nasa hustong gulang na, ay nagpunta ako ng Cebu at dun nagtrabaho. Mga taong 2019 yun, nung nakapagtrabaho ako sa Cebu. Hanggang sa makilala ko si Tintin. Katrabaho ko siya dati at di naglaon ay naging kasintahan ko. At nang mabuntis ko si Tintin, ay saka kami bumalik sa amin sa Leyte. At dun sa bahay namin kami, yung may malapit sa may bakawan, dun kami pansamantalang nanirahan habang nagdadalang tao si Tintin. Ang bahay namin ay may 2 palapag. At ang bahay namin nun ay yari sa pinaghalong kahoy at yero. At may konting konkreto. Bubungan namin ay yari rin sa yero. Ang kwarto namin sa 2 palapag ay dun muna kami pansamantalang tumuloy ni Tintin. At syempre sa pahintulot na rin ng aking mga magulang. Noong mga panahon na yun, ay malaki na ang tiyan ni Tintin.
Kung hindi ako nagkakamali, nasa 6 o 7 buwan na yung tiyan niya nun. Bilang mapamahiin ang aking ina, ay marami itong binibilin kay Tintin. Maraming sinasabi na parang nakagawian na ng mga nagdadalang tao sa amin. Kagaya nung paglagay ng mga luya, walis tingting, at iba pang mga pamahiin ang paniniwala nila nanay ay pamproteksyon sa mga nagdadalang tao. Mabait ang aking asawa at natutuwa ako dahil maganda ang pakikitungo nito sa aking mga magulang. Ngunit may katigasan din ang ulo ni Tintin. Bagamat maayos naman ang pakikitungo ni Tintin sa aking mga magulang, ngunit hindi niya sinusunod yung mga tagubilin sa kanya nila nanay. Hindi din kasi naniniwala yun ng basta-basta. Hindi madaling maniwala sa mga sabi-sabi yung asawa ko na yan. Sa bagay, sa makabagong panahon ngayon, baka kasi pa yung mga edited videos na lang yung mga yan. Mayroong isang binigay na tela si nanay kay Tintin. Ang telang ito ay kulay itim. At ibinili ni nanay na ilagay ito sa tiyan ni Tintin. Sinunod ko naman ang sinabi ni nanay at inilagay ko yun sa tiyan ni Tintin pagkahiga namin. Ngunit nung nakababa na si nanay, kaagad inalis yun ni Tintin at nagsabing naiinitan daw siya, kaya niya inalis. Ako naman hinayaan ko na lamang dahil buntis nga mahirap na baka mainis. Minsan naman naglalagay si nanay ng mga bawang sa aming bintana. Kaya napatanong ako kung para saan yung mga bawang na yan. Sabi ni nanay, pangontra daw sa aswang yan at pananggal lang para sa kanyang apo. Kaya pagkadinig ko nun, bahagyang natawa si Tintin at palihim ng ngumiti. Bukod dun sa bawang na yun, naglagay din si nanay ng wise tingting na malapit sa bintana sa itaas, dun sa 2nd floor. Kabilin-bili na ni nanay na huwag aalisin yung mga inilagay niya. Para daw yun sa apo niya. Kaya kami ni Tintin natawa na lang. Isang gabi napakainit. Napakaalinsangan ng gabi na yun. Parang walang hangin ang dumadaloy sa dagat. Kaya minabuti kong buksan ng bahagya ang bintana namin sa itaas para kahit papano may pumasok na hangin. At napansin ko din na parang hindi mapakali si Tintin. Marahil dahil sa alinsangan din. Kaya sa kanya ko nang itinutok yung electric fan. At bahagya ko pang ibinukas ang bintana sa aming kwarto. Maya-maya pa, nakatulog naman na ako. Nang bigla na lamang akong ginising. Ginigising ako ni Tintin. Ano ba yun? Ba't anong problema? Tanong ko kay Tintin na halatang antok pa ako. Jing, pakinggan mo. Parang may lumilipad. Sagot naman ni Tintin. At dahil antok pa ako nun, nasagot ko na lang siya na, electric pan lang yan. Matulog ka na. Sabi ko. Hindi yan electric fan. Pakinggan mo kasi. Sagot pa ni Tintin. Ako naman kahit anong pilit kong pakinggan,
ay mas lalong nananaig sa akin yung antok. Isarado mo na yung bintana. Sige na. Bilisan mo na dyan, natatakot na ako. Utos sa akin ni Tintin. Kaya kahit wala naman ako naririnig, napabangon ako sa higaan. At habang nagkakamot-kamot pa ako ng aking tiyan, ay naglakad na ako patungo sa bintana. Bahagyang nakabukas ang aming bintana, nagawa sa kahoy na itinutulak patagilid. At kitang-kita ako ang madilim na bahagi ng mga bakawan mula sa bintana na yun. Habang papalakad, ay naisip ko yung walis. Kaya naitanong ko ito kay Tintin. Sana pala yung nakalagay na walis tingting na nilagay ni nanay dito? Tanong ko. Inalis ko dyan eh. Parang malikabok kasi. Kaya nilagay ko sa hagdanan. Sagot naman ni Tintin. Yung bawang, inalis mo din? Tanong ko pa. Oo, inalis ko din eh. Sagot pa ni Tintin. Kaya binaliwala ko na lamang yun. Papalapit na ako sa bintana. At pagkalapit ko, ay bahagya pa akong dumungaw sa bukas na parte ng bintana. Nang biglang may parang dumaan. Mabilis ang kilos nito. Pero sigurado ko. Parang may dumaan. Kasunod nun, ay nakarinig ako ng kakaibang tunog. Wak! 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 Na parang kampay ng pakpak ng isang malaking ibon na naglilika ng kakaibang tunog. Wak! 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 Pagkadinig ko nun, ay kaagad-agad nagtayuan ang balahibo ko sa katawan. At kaagad kong hinablot ng magkabila akong kamay yung bintana. At isinara ko ito. Ngunit hindi ko ito masara. Parang may pumipigil dito. Kaya makailang beses kong inalog yung bintana na yun. Ngunit ayaw pa din maisara. Kasabay nun ay humangin ng malakas na akala mo ay may bagyo. Dinig na dinig ko na humahapay ang mga bakawan sa lakas ng hangin na yun. Pinipilit ko pa ding alugin yung bintana. Ngunit ayaw pa ding masara ng mga to. Maya-maya pa ay napasigaw na si Tintin. Jing, yung walis, nasa pintuan. Sigaw ni Tintin. At dahil hindi naman ganun kalayo ang distansya ng bintana sa may pintuan, ay naisip kong takbuhin na lamang ito. Kaya pansamantala kong binitawan ang bintana at tinakbo ko ang pintuan ng kwarto upang makuha ang walis tingting. Patuloy pa din ang paghangin ng malakas. Pagkadampot ko ng walis, ay halos tinalon ko na ang papunta sa bintana at muling inilagay ang walis na ito sa tabi ng bintana. Ibaliktad mo daw, Jing, yung walis. Sigaw pa ni Tintin. Kaya ibinaligtad ko ang walis at inilagay kong muli sa tabi ng bintana. At muli kong hinawakan na magkabilang bintana at sinubukan kong isara ito muli. Pagkahila ko ay tila nawala ang nakaharang dito. At tuluyan ko nang naisarado ang bintana sa taas. Maya-maya pa ay naririnig ko na naman ang malakas na pagaspas na parang isang malaking ibon.
Paikot-ikot lamang ito sa itaas ng aming bahay. Rinig na rinig ko ang pagkampay nito. Kaya kaagad-agad akong napatingin kay Tintin. Anong mga sandaling yun ay nasa aming higaan na nakaupo at nababalot din ng nerbiyos. Parehas kaming nakikiramdam kung anong mangyayari. At maging ako ay hindi malaman kung anong gagawin. Rinig na rinig ko pa rin yung pagaspas ng pakpak na yun. Humihina at lumalakas yung pagaspas ng malaking pakpak na yun. Kaya yung walis tingting, yung hawakan nun, yun ang ipinangkalang ko sa bintana namin. At ginawa ko itong harang para magsilbing kandado nito. At kaagad-agad ay pinuntahan ko si Tintin sa aming higaan. Nang bigla na lamang parang may bumagsak sa aming bubungan. Parang may lumapag dito. Kaya natigilan ako sa aking kinatatayuan. Nang ilang sandali pa, ay parang may naglalakad sa aming bubungan. Hindi maingay ang paglakad nito. Ngunit ramdam na ramdam mo ang bigat nito dahil lumalangit-ngit ang aming bubungan. Ang bigat ng mga tapak nito. Parang nagmumula sa isang malaking hayop o malaking nilalang. Nang maya-maya pa'y biglang napasigaw si Tintin at napatayo ng wala sa oras. Bakit? Anong nangyari? Kagad kong tanong kay Tintin. May humawak sa akin dyan. Kagad na tugon ni Tintin. Pagkadinig ko nun ay kagad ko itong pinuntahan at inalalayan upang makababa. Nang maya-maya pa ay bigla nang nag-akyatan sila nanay at tatay dun sa aming kwarto. Nang makita ng nanay, ay kaagad na ibinigay kay Tintin yung itim na tela. Itakip mo sa apo ko! Ang titigas ng ulo nyo kasi! Sigaw ni nanay. Si tatay naman ay kaagad kinuha yung walis sa bintana at tila inayos yung pwesto nito. Ibinaliktad niya ito na iyong hawakan ay nasa ibaba at isinandal sa tabi ng bintana. Kasunod nun ay nagsaboy ng asin si tatay na tinulungan naman ng kapatid ko. Ako naman ay parang hilong-talilong na ng mga sandaling yun at hindi ko na malaman ang gagawin sa sobrang nervyos. Buti na lamang inalalayan na ni nanay pababa si Tintin. Nasigaw pa rin ang sigaw sa takot. Bumaba na rin ako upang samahan ko si Tintin. At doon muna kami sa ibabang bahagi ng aming bahay. Habang nakaupo sa sala, ay nakatakip ang itim na tela na ibinigay ni nanay doon sa tiyan ni Tintin. Maya-maya pa may mga ikinabit na pardible kay Tintin si nanay. May mga nakasukbit dito na hindi ko maintindihan. Yung isa ay parang saluya. Yung iba ay hindi ko maintindihan na parang medalyon. Maya-maya pa ay nagsalita si nanay. Huwag na huwag niyong aalisin yan sa katawan mo. Proteksyon yan para sa apo ko. Ang titigas ng ulo nyo. Ayaw nyo sumunod. Sigaw ni nanay sa amin. Magsasalita pa sana si Tintin, ngunit kaagad itong sinuway ni nanay. Huwag ka muna magsasalita at maaamoy ng aswang ang apo ko sa iyong sinapupunan. Kaya tumahimik ka na lamang muna. Kaya tumahimik na lamang kaming dalawa. Naririnig ko pa sa itaas sila tatay at ang kapatid ko na nagsasaboy ng asin. Si tatay naman ay mura ng mura na parang may kaaway. At dala-dala rin ni tatay yung sundang. Ito yung mahabang itak sa amin. Makalipas ang halos kalahating oras,
ay medyo kumalma na din ang sitwasyon sa aming itaas. Hindi ko na rin naririnig ang pagaspas ng pakpak ng malaking ibon o nung nilalang na yun. Wala na din yung tunog na wakwak na naririnig ko kanina. Ngunit hindi pa din nawawala ang takot ko. Dahil sa tinagal-tagal kong nakatira sa lugar namin, ay ngayon pa lamang ako nakaranas ng ganito. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko dahil tila hindi pang karaniwan yun. Maya-maya pa ay nakatulog na si Tintin habang andun kami sa upuan. Ako naman ay nananatiling gising at maging sila nanay at si tatay. Nagbabantay na baka bumalik yung wakwak dun sa dalampasigan. At nagbantay ako hanggang sa mag-umaga. At nang masiguro ko ng sumikat ng araw, isa ka pa lamang ako nakatulog. Nung araw ding yun, ay nagkwento si Tintin. Hindi niya daw alam kung paano nangyari pero nung may lumapag daw sa aming bubungan kagabi, kasunod nun, ay parang may kamay na dumampi sa kanyang tiyan. Hindi niya maintindihan pero wala siyang ibang nakita maliban lang sa amin. At wala siyang nakikitang kamay na nakahawak sa kanyang tiyan. Ngunit ramdam na ramdam niya yung kamay na humawak. Bagamat hindi naniniwala si Tintin, ay biglang nagbago ang pananaw niya. At maging ako. At simula nun, ay lagi nang nakalagay ang itim na tela na yun sa tiyan ni Tintin nung nagbubuntis pa siya hanggang sa makapanganak na ito. Naging maayos naman ang aming anak. Ngunit simula nung sinunod namin ang mga utos ni nanay, ay hindi na nagparamdam pa ang wakwak sa dalampasigan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po.